Dumako ho tayo, mga kababayan. Meron na naman po pinapakalat na mga peke itong mga DDS. No, gusto nilang palutangin yung pangalan ng dating Pangulong Duterte kasi 'di ba talagang pinapangalandakan nila 'yun. Si Harry Roque kung natandaan niyo ho mga bossing, no? Kung natandaan niyo ho si Harry Roque mga kababayan, nung pumunta ng EDSA 'yan, nakakita ng pulis, sinigaw. Parang gustong sabihin na, "Hoy ikaw pulis, sumama ka sa'min kasi si Tatay Digong ang nagtaas ng sweldo mo." Parang may halong panunumbat. 'Di mo ba naalala niyo 'yun? Pagkalabas ng Congress, oh, meron silang ano, pagtitipon, rekta sa harap ng EDSA. May kasama si Roque siguro mga 32 hanggang 36 na katao. Doon po nag-umpisa yung alamat ng ang kalaban ng kasamaan ay kadiliman. Naalala niyo ho 'yun? Do'n nag-umpisa 'yun. Nakakita ng lespo, "Hoy ikaw mamang pulis, si Tatay Digong ang nagtaas ng sweldo nagtaas ng sweldo." Ngayon ho, mga boss, pine-fake news nila ito, 'no? Meron silang naratibo, may sinasabi sila dito, oh. Ayan, ito yung fake news. Ito ba paniniwalaan? Subject, disapproval of the proposed 350 daily allowance increase for the Philippine Army personnel daw po, no? This is to inform all concerned personnel that the proposed increase 350 per day in the allowance of Philippine Army personnel has been disapproved. Sabi ng mga ano, nagpapakalat, no? Kasi ang gusto nilang magmukha diyan sa panahon ni PBBM, hindi dinagdagan ang sweldo ng mga army. Eh pagka narinig ng mga army yan, ng mga Philippine Army, mga bossing, siyempre madidismay, sayang naman. Ang hirap-hirap ng trabaho namin. Buhay namin ang nakataya dito, tapos hindi ia-approve. So ito, ang nakikita ho natin mga bossing ay gusto nilang ano, magalit yung Philippine Army sa pangkasalukuyang gobyerno. Gusto nilang mag-alsa, no? Bakit hindi mo pinayagan yung 350 na dagdag sa allowance namin? Oh, gano'n. Dahil nga po, sabi nila at laging paulit-ulit nilang pinangangalandakan, "Hoy kayong mga pulis, kayong mga militar, tinaas ang sweldo ninyo ni dating Pangulong Duterte." 'Di ba, Bella Mamaklay? Oh, tuloy, yung 350 per day allowance of Philippine Army personnel has been disapproved following the decision of the Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. After thorough deliberation, it was determined that the current fiscal constraints and budgetary consideration do not allow for the immediate implementation and proposed increase. Hanggang dyan ko na lang ho babasahin. Ayan, i-replay nyo na lang po ito, i-repeat nyo na lang po mga bossing. Pero ang pinaka-agenda ho nito, ipamukha no, sa taong bayan at sa Philippine Army na hindi tuloy yung 350 na dagdag po no sa kanilang mga allowance. Ito naman po ang full statement ng Armed Forces of the Philippines. Hindi na nagsawa ang mga DDS sa ganitong mga gawain. No? Yung tipo ho bang magpapakalat sila ng fake news. Tapos ilang oras lang ang lilipas, eto na magsasalita na yung mismong pine-fake news nila. Ang dating Pangulong Duterte, di ba? Butata diyan. Napahiya diyan ang dating Pangulo. Ay ikaw ba naman magsisigaw ka? Nasa listahan ng nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mautog nila. Sigawan naman yung mga ano, 'di ba? Si Rocansaki, M. Suzuki, sigawan yung mga tao. Sigawan yung mga DDS, Duterte! Duterte! Makalipas ang 2 oras, binutata po ng PIDEA. Wala pong katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulo na nasa listahan po namin si Pangulong Bongbong Marcos. Butata, supalpal. O di ho ba, mga bossing, eto na naman. Butata na naman din sila dito. Sabi dito, Armed Forces of the Philippines, the AFP refutes that the false and baseless information
being spread regarding the disapproval of 350 daily subsistence allowance increase for our personnel. Contrary to this misleading report, the 350 daily subsistence allowance increase has been successfully incorporated into the approved 2025 General Appropriation Act. Kasama po, mga bossing, dun sa GAA. So ano yung sinasabi at pinapakalat nitong mga DDS na ito na hindi daw po approve. Pahiya na naman. Ewan ko nga ba, no? Doon sa mga nagpupumilit pa ding iboto yang mga yan, no? Yung kanilang mga politiko, samantalang siguro po gusto nyo ng 6 na taon na tumagal yung mga fake news na mga ganito ho, no? Ako yun po ang nakikita ko, yung mga sumusuporta po doon sa mga naninira at mapanira at wala na pong ibang ginawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi po yung Diyos na kibuloy nila, ha. Eh, ang mga sumusuporta po doon, suporta po doon sa mga maling gawain at gusto nila na magpatuloy yung mga pekeng mga balita na mga kagaya nito. 'Di ba, Mr. Jules ng Naik Cavite? Contrary to this misleading report, the 350 daily subsistence allowance increase has been successfully incorporated o kasama into the approved 2025 General Appropriation Act. This allocation demonstrates the government unwavering commitment to improving the welfare and support of our dedicated soldier. The AFP remains dedicated to the well-being of its soldier and will continue to prioritize their needs. We appreciate the public understanding and cooperation in combating the spread of false information. Kaya yung mga umaalma po doon sa pagpapatawag ng Congress sa mga vloggers upang maiwasto po, mai-correct yung mga peking mga pagpapakalat ng impormasyon, naku, baka kaibigan yan nung mga fake news vloggers ho. Di ba? Kailangan po talagang kailangan po talagang maihinto, matigilan, no? Maisarado yung mga channel na nagpapakalat po ng fake news, mga bossing. Tingnan nyo na lang ho, ito, kung ano yung magiging epekto niyan sa sambayan ng Pilipino. Kung ito pong pakalat na peke na ito, no? Yung sinasabi, naku, yung mga kasundaluhan hindi inapprove yung kanilang dagdag na allowance. Siyempre sasabihin ng taong bayan, ay grabe naman 'tong ano na 'to, administrasyon na 'to. Yung mga kasundaluhan, sobra-sobra ang trabaho niyan at nasa hukay. Yung kanilang yung kanilang mga buhay. Tapos hindi man lang madagdagan. 'Di ba, Chi, one squad forever? Oh. Tapos po, siyempre yung mga kasundaluhan natin, ano ba 'yan? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi isinama yung sa aming, dagdag naming sweldo. Ang hirap-hirap ng trabaho namin dito at nakalagay sa isang hukay ang aming paa. Baka mag-alsa po, 'di ba? Baka mag-alsa. Kaya dapat tigilan yung, fake news. Sabi ni Emily Montefalcon, isa ka na dapat, isara dahil puro ka fake news. Sarado na po, wala na po, sarado na ang tindahan. Bakit hindi ako pinapatawag? Doon sa Congress, Emily, anak ng tinapa. Si ako ba nagpakalat nito? Ako ba nagpakalat nito? Di ba kampo ninyo? Oh, ayan pinapakita nga natin yung sagot. Si Emily umiiyak. Hindi, sarado na po ang tindahan. Bawal na pong bumili. Pinapasarado po ni Emily. Montefalcon. Bukas na lang po kayo bumili, no? Ay nako, mga DDS, tigilan na nga natin 'to. Dito na lang tayo doon sa mas, iindahin ng mga DDS yung sakit, mga boss. Ano po ba 'yan? Ito, dito tayo.
no?